So as usual mga boss, busy na naman tayo. Katatapos lang natin magkalkal ng flyball ramp ng Honda Click 125. Na-reangle na rin natin yung kanyang drive base, may built-in washer na rin. Pati itong pulley, tapos na rin po ito. Nadigrihan na rin po ito. Huli ko lang kinalkal, ayan, tapos na. Flyball ramp, tapon lang natin yung mga beruta. Ayan o, nakadigri na po yan, as in parang brand new na. Ayan o, solid. Pati yung kanyang bell mga boss, syempre tinira na rin natin yan. Fine linear groove para sa Honda Click 125. Na ang problema ay talaga naman parang kumakadyot-kadyot daw yung kanyang motor. So tapusin na natin yung problema na yan. Honda Click 150. Pero malduma lang nangyari sa makina nito. 3 buwang nag-overheat ang ginawa ng may-ari. Panay banto ng coolant. Main problem, radiator. Wasak na. So wala na to remedyo mga boss. Ito kasi yung salpakan ng hose, hanggang dito siya. Ayan. May stopper yan dito. Hanggang dito. So nagilik na siya dyan. Mahaba pa kasi ito eh. Approximately mga hanggang dito pa yan. So wala na, nabasag na. So palit radiator. Yung head, ito ang itsura. So halatang overheat talaga. Ayan, ang daming warp ng head. Maraming pinagbakatan ng coolant na tumagos, no? Galing water jacket papuntang combustion chamber. So pagka ganito po yung status ng inyong cylinder head, kapag nagpabuklat kayo na naghahalo yung coolant at engine oil, kailangan nyo po ipa-replace yung inyong cylinder head. So ito na po yung itsura pagkatapos i-replace. Napakakinis. Yung kanyang block, okay naman. Pwede pa to. Papalitan na lang natin ng bagong piston ring. I-refresh natin yung kanyang piston. Ayan, wala pa namang kayod. Susurvive natin yan para magamit. Sayang naman. Mga ibang parts, camshaft bearing, goods pa rin naman. Compressor release, medyo mabagal na. Lulubricate lang natin na maayos para magamit pa ulit ni customer. Yan yung kulay. Yan yung madilaw. Indication na natutuyuan si bossing ng langis. Ito nga pala yung na-drain namin coolant dyan. Ang baho. Hindi na lang na-videohan. Puro langis na siya. Naghahalo talaga. Yung kanyang head gasket, ito. Kung mapapansin nyo, ayan, maraming putok. Yung mga paint na itim, wala na. Naghahalo talaga yung coolant at engine oil. Okay pa naman yung ibang parts. Yung rocker arm, check na lang mamaya na mas maayos. I-refresh natin. Gagawin natin parang bago yung takbo ng motor. Tapos itong kanyang water pump, papalitan na lang natin ng mga o-ring. Yan o, basag din o. Basag din ang joint comp. Ayan o, wala na talaga. So palit bago to. Ng bago. Pati water pump nga pala, meron si boss dala, brand new. Check ko na lang maigi yung connecting rod nito, kung may kalug o wala. Pero gastos to, sigurado. Yun ang sigurado. Honda Click 150 version 1. Ito naman NMAX B1. Kargado. Dinayo tayo ni boss. Walang katapusang dragging daw. So pinasusolusyonan sa atin ni boss. So si boss ay naka full set. Puro JBT. Ito lang naman ang nakikita kong problema sa kanya.
Yung laging issue ng titanium bell. Dami niya ng pesa eh. Dami ko pyesa. RS8 ba to? RS8. Itong isa, saan? Yung lumang version? Naipunan na ng pesa. Saan to? Hindi ko alam kung anong ano yan. Ito, stock. Alam ko saan to, ganitong ano, yung lumang version. Ito. Aftermarket to. RS8 yata. Lining pa. Stock. Maganda pa kakapit dito eh. Tinan mong groove dito. Hindi na. Ba't may belt ka ng M3? Hindi, yun yung sa luma ako eh. Lahat kasi ng mga alok ko pinagsasama-sama ni Mrs. Hindi ko niya sa motor. So ito na mga boss, yung kanyang JBT titanium bell. Ayan. Binago lang natin yung groove. Nilaliman natin ng konti. Pero fine linear groove lang yan. Mas malalim lang ng konti kumpara sa original na design ni JBT. Binago lang natin para mag-fit sa JBT din na lining. Para tumalab, mabawasan ang dragging.